At ayan mga ka-crypto, sabi po sa ating balita dito ay expert says this major news from Russia is good for XRP. Ayan, may napakainit na balita po na nagmula sa Russia na kasalukuyang pinag-uusapan sa buong crypto community. Habang ang ibang bansa ay nahihirapan sa paggawa ng malinaw na regulasyon, ang Russia ay mabilis na sinusulat muli ang kanilang relasyon sa digital assets. Meron pong tatlong pangunahing kaganapan ang sabay-sabay na nangyari. Yan po ay ang regulated XRP access sa isang pangunahing national exchange, ang pagpasa ng isang komprehensibong crypto law, at ang pagbabawal po sa energy-intensive proof-of-work mining sa capital region nito. Ang crypto analyst po dito na si Pampios ay pinagtagpi-tagpi ang mga kaganapang ito at sinabing ang sunod-sunod na hakbang na ito ay direktang tumuturo kay XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga balitang ito nang hindi na kailangang dumaan sa mga komplikadong chart o indicators. Kaya titignan natin kung paano po binabago ng mga kaganapang ito sa Russia ang buong sistema at bakit sinasabi ng mga eksperto na malaking paborito para sa ating paboritong digital asset. Ayan, paano nga ba binuksan ng Moscow ang pinto para kay XRP? Umpisahan po natin sa malaking balita kung saan ay ang ginawang hakbang ng Moscow. Naglunsad po ang Moscow Exchange. Yan, ang Moscow Exchange na MOWI X XRP. Ayan, MOWI X XRP Index noong May 13. Kasama na ang Ruble Settled XRP Futures noong May 14 naman. Binigyan nito ang mahigit 62,000 qualified Russian investors ng regulated XRP access sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang kasaysayan. Sa aking opinyon, ang hakbang na ito ng Moscow Exchange ay isang napakalaking testamento ng institutional readiness. Bagamat si XRP ay pansamantalang nakareserba lamang para sa mga qualified investors at hindi para sa retail public ayon sa Central Bank ng Russia, ang pagkakaroon ng infrastructure ay kalahati na ng labanan. Ibig sabihin, kinikilala na ng mga institution doon ang pangangailangan para sa isang regulated na instrument katulad po ng XRP futures. Hindi na po ito basta haka-haka lamang, kundi opisyal ng gumagana sa kanilang market. Ngayon, ang pag-aproba sa Ruble Settled XRP Futures ay nagbibigay po ng pagkakataon sa mga malalaking negosyante at institution doon na mag-trade ng legal at protektado ng sistema. Para sa isang bansa na may malaking ekonomiya tulad po ng Russia, ang pagbibigay ng ganitong uri ng access ay nagpapakita na si XRP ay may sapat na katatagan at utility para magamit sa kanilang financial framework. Ito po ay nagpapatibay lamang na ang mga pangunahing exchanges ay handa ng sumuporta sa paglago nito sa mga susunod na buwan. Ngayon ay ano naman ang nilalaman ng bagong crypto law ng Russia? Dito naman tayo sa ikalawang kaganapan na naganap po nitong July. Yan, nitong July 21, matagumpay na nakumpleto ng State Duma ng Russia ang ikalawa at ikatlong pagbasa ng bill bilang number 1194918-8 na pinamagatang on digital currency and digital rights. Ito ay pumasa ng may napakalaking suporta kung saan 340 na boto ang pabor dito. Sa aking opinyon, ang pagpasa po ng batas na ito ay nagpapakita ng seryosong determinasyon ng pamahalaan ng Russia na i-regulate ang industriya sa halip na iban ito ng tuluyan.
Ang bagong batas ay nagtatakda po ng malinaw na alituntunin para sa mga exchanges, brokers, digital depositories, asset managers at iba pang mga intermediaries. Kailangan ngayong sumali sa isang espesyal na regulatory registry ang mga kumpanyang nag-aabang magbigay ng exchange services. Ang pinakamahalaga po rito ay pinapayagan na ang paggamit ng digital assets sa ilalim ng kontroladong sitwasyon, partikular na para sa cross-border trade o ang kalakalan sa pagitan po ng iba't ibang bansa. Bagamat ipinagbabawal pa rin ang domestic crypto payments sa loob ng bansa. Habang ang Kongreso naman sa United States ay abala sa mga pagtatalo at pag-aaway tungkol sa mga panukalang batas, ang Russia ay tuloy-tuloy po sa paggawa ng praktikal na hakbang para sa kanilang digital economy. Binibigyan nito ang mga negosyo ng linaw kung paano po sila gagalaw ng legal. Ngayon ay bakit po ba ay pinagbawal ang mining sa Moscow at sa mga karating lugar nito? Yan, dito po tayo sa ikatlong balita na nagdulot ng ingay kamakailan. Ang Government Resolution number 936 ng Russia na nilagdaan po ni Prime Minister Mikhail Mishustin noong July 25 ay opisyal na nagbabawal po sa cryptocurrency mining sa buong Moscow o sa Moscow region at maging sa ilang bahagi ng Kursk region. Ang mga pagbabawal na ito ay magsisimula po sa August 15 ngayong taon at tatakbo hanggang sa katapusan ng December 2032. Sa aking opinyon, ang pangunahing dahilan ng pagbabawal na ito ay ang supply ng kuryente o ang tinatawag nating energy footprint. Napag-alamang ang kontribusyon sa ekonomiya ng pagmimina o ang mining ay hindi po sapat para tumbasan ang napakalaking kuryente na kinakain nito mula sa kanilang power grid. Para sa akin, katanggap-tanggap ang ganitong desisyon ng pamahalaan dahil ang katatagan ng kuryente ng isang bansa para sa mga mamamayan at pangunahing industriya ay laging nauuna kaysa sa energy-intensive activities. Gayunpaman, ang pagbabawal na ito ay may dalang malaking epekto sa buong market ng crypto sa bansang iyon. Sinasabi ng marami na ito ay isang paraan ng paglilinis ng kanilang sistema mula sa mga lumang technology na kumukonsumo ng labis na kuryente. Sa halip na suportahan ang mga aktibidad na nagpapabigat sa kanilang power grid, makikita natin na ang focus ng pamahalaan ay lumilipat patungo sa mga sistema na mas efficient at hindi nangangailangan ng ganoong klaseng sakripisyo sa enerhiya. Ngayon ay paano naman po ikinonekta ni Pampios ang mga pangyayaring ito kay XRP? Dito na po pumapasok ang malaking teorya na ibinahagi ng kilalang analyst na si Pampios. Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang tatlong hakbang na ito ay hindi mga nagkataon lamang kundi bahagi po ng isang malaking sequence o strategy. Ipinunto po niya na si XRP ay tumatakbo sa isang consensus protocol na walang kinakailangang mining, walang proof of work computation at walang kasamang malaking konsumo ng kuryente. Ngayon, ang pananaw po ni Pampios ay napaka-interesting dahil binibigyang diin nito kung bakit akma si XRP sa direksyon na tinatahak ngayon ng Russia. Ayon po sa kanyang teorya, ang ginagawang pagbabawal sa energy-intensive mining ay isang paraan ng pag-aayos ng daan o ang tinatawag nating pag-clear ng runway para sa mga digital assets na eco-friendly at hindi po nakikipag-agawan sa power grid. Sinasabi niya na inililipat po ng Russia ang kanilang infrastructure sa mga asset na katulad nito na hindi po nagiging pasanin sa kanilang supply ng kuryente. Kahit na malinaw na wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang gobyerno ng Russia na nagsasabing pabor po sila kay XRP, at kahit na ang mining ban ay nakabase sa pangkalahatang datos ng konsumo ng kuryente
habang ang buong crypto law ay hindi direktang binabanggit ang pangalan ni XRP, ang teoryang ito ay nagbibigay po ng malaking pag-asa. Ito ay isang teorya pa lamang at hindi pa isang opisyal na pulisya. Ngunit kung ito ay magkatotoo, maaari itong maging isang napakalaking game changer para sa hinaharap ni XRP sa loob ng naturang bansa at maging sa buong global market. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, kitang-kita po natin ang mga pagbabagong nagaganap sa pandaigdigang eksena. Ang mga kaganapan po sa Russia mula sa pagbubukas ng MOVE X XRP Index at Futures, ang pagpasa ng komprehensibong batas sa digital currency, hanggang sa pagbabawal sa mabigat na pagmimina ng kuryente, ay nagpapakita po na ang mundo ng finance ay patuloy na nagbabago ng mabilis ngayon pong August 2026. Ang mga teorya at balitang tulad nito ay nagpapaalala po sa atin na ang adoption ng digital assets ay hindi po nangyayari sa isang iglap lamang. Ito ay binubuo ng mga hakbang, batas at pagbabago po sa infrastructure. Ang ginagawang paglilinis po ng Russia sa kanilang sistema sa pamamagitan ng pag-alis sa mga hindi efficient na proseso habang binubuksan ang pinto sa mga regulated na instrumento ay nagbibigay po ng malinaw na senyales na ang mga institution ay naghahanap ng katatagan. Bagamat kailangan natin na maging maingat at huwag magpadalos-dalos sa mga haka-haka, mahalagang masubaybayan po natin kung paano gagamitin ang mga bagong patakarang ito sa mga susunod na buwan. Ang pagpasok po ng mga regulasyon ay patunay lamang na ang market ay lumalago at nagiging mas profesional. Kaya manatili po tayong alerto, patuloy po nating subaybayan ang mga opisyal na kaganapan at asahan ang mas marami pang kapanapanabik na balita dito sa mundo ng cryptocurrency habang tinatahak po natin ang mga susunod na buwan ng taong ito. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.